Good morning. We made it to Paris, France. It's our first morning here. So kahapon ako dumating. Hindi man gabi, mga around 1, 2 p.m. But then, di na ako nag-vlog kasi alam nyo na, madami ako dalang mga luggages and all. Then, nag-check-in pa ako. And then, nag-work ako right after. So, literally, hindi ako gumala kahapon. Lumabas na ako to buy dinner, pero that's it. So, ngayon is our official gala day here in Paris. And the first stop is just this lovely cafe malapit sa hotel ko. So, it's very nice here. Look. Yan. And then the outside, I'm not sure if you can see, but it's on a nice street here. Mamaya pakita ko sa inyo kung ano yung nasa labas. Yung subway dito sa Paris, grabe siya. Parang siyang maze doon sa loob ng train station. I mean, so far, bukod sa Japan, ito yung isa sa mga pinakamahirap na navigate na experience ko. But anyway, success! We're here, nakalabas tayo. Nakita na natin ang araw at nandito na tayo sa Seine River. Seine River is here sa likod ko. And papunta ako doon sa... Ang hirap kasing i-pronounce ng mga ano dito. Baka magkamali ako eh. Basta doon sa chapel. Yung magandang chapel dito. Yung malaking chapel. Kalimutan ko na yung pangalan. And yun yung first stop natin. Buti medyo umaraw kahapon kasi di ba maulan. It's nice. Sarap dito maglakad-lakad sa Seine River. And nakita ko na din yung dunggot, yung dulo ng Eiffel Tower. Pero mamaya pa natin siya makikita. Gabi, in its whole form. So, yan. So, I was planning sana to check yung facade ng Saint Chapel. Hindi ko alam kung ano yung pronunciation nun. And the concierge. Mali-mali na yung pronunciation ko. Anyway, parehas silang may ticket. Kahit yung harapan lang, para lang makita mo yung facade kasi nasa loob siya ng courtyard. And the ticket is 22 euros each. And I don't think it's, for now I don't think it's worth the money. Lalo na mag-isa lang naman ako, hindi ako makapag-picture doon. So, I skipped it. Hindi na ako pumunta. Babalikan ko na lang yun pagkasama ko na si JF. Para makita namin together, no? So, ngayon, papunta na lang ako ng Notre Dame. And for sure, makikita ko yung facade ng Notre Dame without paying any ticket. Kasi nakabili na ako ng attraction sa mga ibang activities here. Pumili lang ako ng isang paid attraction per day. Kasi parang mauubusan ako ng pera pag lahat ng attractions babayaran ko sa kapupuntahan ko. Besides, ang goal ko naman dito is to see and experience the city. Kahit hindi ako makapasok sa loob, okay lang. So, we're now going to the Notre Dame. I think dito yung daan. Okay! Okay! We made it to the Notre Dame Cathedral. May pila dito eh. Papasok siguro sa loob. Hindi ko sure kung may bayad. Pero that's the Notre Dame Cathedral. Oh, very famous. The Notre Dame. Maganda siya in person. Parang sa video, hindi masyado. I don't think the video can do it justice. Pero hindi siya ganun kataas. Mas mataas, I think, yung ibang mga cathedral na pupuntahan ko sa Spain, like sa Barcelona. And I think mas mataas yung cathedral sa Milan and sa Cologne, Germany. But it's nice. Let's see kung pwede pumasok sa loob. So, kakatapos lang ng mas dito sa Notre Dame Cathedral. Medyo mahina yung boses ko kasi bawal maingay. Silencio lang. Silence. Silencio, por favor. So, there's a stained glass here, over here. Mas maganda siya in person. Hindi makita yung color sa video. Pero in person, it's very colorful. Ah, there you go.
Very colorful. So tayo sa harapan. Here is our next stop. Isle, St. Louis. This is St. Louis Island. I'm not sure kung paano siya i-pronounce ng tama, but yeah. It's nice island here. Sa katabi lang ng island kung nasaan nandun yung Notre Dame. And then kanina doon sa bridge, dito sa bridge na to, may nagsushooting na model. Gusto ko sanang picturean or i-video pero parang bawal yata. Yan. And then from here, punta na tayo sa mainland kasi ito yung island, nasa gitna siya ng Seine River. Pupunta tayo dun sa side na yun. Pero check muna natin kung anong meron dito. Bertillon. So ito yung tindahan ng ice cream. Pinuntahan ko yung pinaka-main shop. And apparently it's closed. So dito pala meron. I'm not sure kung bibili ako ng ice cream or not. Kasi I'm now craving for something salty. Nagpipicture pala dito. So, yan. Let's go. Okay, so sa mga nag-aaral dyan ng French para sa Canadian PR, ano ba ang ibig sabihin ng pont? Ang pont ba ay bridge? Kaya ba Pont Louis yan? And then yung kanina is Pont Neuf. So yan, crossing na ulit tayo ng Seine River. Paris na tayo ng island. Papunta na tayo ng main land. Yung mga tao dito, mahilig silang jogging. Kaya siguro sila hindi matataba. And then, of course, more walk. And then, kanina may nakasalubong ako na tourists. Yung pupuntahan nila is 50 minutes walk from here. Tapos sabi nila, magbabiyahe ba tayo? Magwa-walk. And then they decided to walk. Diba? So, feeling ko yung steps ko dito, mga 20,000. Bago ako pumunta ng Barcelona, I think maliit na yung tiyan ko. Simula na nga siyang lumiit kasi syempre hindi ako kumakain ng kung ano-ano, diba? Tapos lakad pa ako ng lakad. Anyway, yan, nandito na tayo sa mainland. Against the light pala ako, no? Dito tayo sa mainland. Dito ako tatry mag-lunch pag may nakita akong masarap na kainan. Gusto ko yung sit-in restaurant kasi naiihina ako. And then kailangan ko mag-refill ng tubig. So let's go! So when in France, you're expected to eat French food, no? Pero surprisingly, Middle Eastern food yung pinuntahan ko na restaurant. Na-curious ako kasi halos lahat na nakakasalubong ko dito sa street na to. Ito yung kinakain nila. And then mahaba yung pila sa labas. So I thought, bumili din ako. Kumain din ako sa loob. So yeah, this one is like 18 euros. Kasama na yung pita bread. Mukha naman siyang masarap. Let's eat! Awesome! So kakatapos lang natin mag-lunch and we're walking here at kalimutan ko yung pangalan ng street. Pero isa siyang shopping street. May mga restaurant din. And dito ako kumain ng lunch. Ayan may All Saints dito. Out of nowhere, di ba? Mga luxury brands. And then may patisserie. And then kanina may nakita akong yung parang tindahan ng pabango na dito lang meron sa Paris, France. Diba? Maganda naman siya. Focus natin yung para hindi siya maliwanag. Kasi nawawash out eh. And then ngayon, ang pupuntahan ko naman is parang plaza something. I think pwede na ako dito dumaan.
ba? Ba't wash out kasi? Pa yung isa pang napansin ko dito sa Paris, mahilig sila sa pets. Mahilig sila sa dogs. Ang dami ko nakakasalubong na may nagwawalk ng dog. Yung kahit na na ang daming tao nung place. Winawalk talaga nila yung dog nila. May mga Asian brand din dito. Ay, may Lululemon niya kanina eh. And then ito, may Muji. Last stop na yung yung kalimutan ko yung mga pangalan eh. So para siyang plaza. Last stop na yun, and pupunta na ako ng Eiffel Tower. Which is the highlight. So this is the oldest private mansion in Paris that was built in 1559, and it's now the Hotel de la Moignon. Ang hirap naman i-pronounce, girl. So ayan siya. This is the Hotel de la Moignon. Okay. Let's go. Now that we saw it, lipat na tayo sa next. It's the entrance. Alright, we're here now at Place de Bourges. Isa lang siyang malaking park. Actually, para siyang malaking park sa gitna ng isang malaking square. Yan. Maliit. Actually, maliit na park lang pala siya. Hindi siya malaking park. But anyway, so, from doon sa kanina yung hotel, going here, may nadaan ulit akong shopping street. Actually, the same strip siya nung kanina. Pero yung part na yon, is halos nandun lahat yung mga pabango. And pati yung mga Guerlain, mga diptyque. Hindi na nakapag-video kasi amazed ako sa mga tindahan. Sumasok ako dun sa Guerlain. Mas mura talaga dito compared sa Canada yung mga pabango. Kasi nga, syempre, made in France. And I wanna buy. Kaya lang. Mapagastos ako. Bili ba ako? Hindi. Hindi na ako nga ulit. I-review ko nga ulit yung price. Hindi na ako kung makakabili ako or not. May sayaw-sayaw doon. Mga dance group doon sa gitna. So, pero nandito na ako ngayon sa one of the famous spots for taking photos of the Eiffel Tower. Trocadero. Iba yung pronunciation niya dun sa trend, pero yung pagkakabasa ko is Trocadero. Yun na yung tinandaan ko kasi yun yung alam ko. And then dun sa trend, ang mga announcement doon, be careful of pickpockets. Ayan. Tada! That is the Eiffel Tower. So, first time seeing the Eiffel Tower. Naghanap ako ng Pilipino para makapapicture ako. Pero wala akong makita. May Pilipino ba dito? Picture nyo na ako, please. Ito sa Eiffel Tower. You know, likod ko. Picture nyo na ako dyan. Bakit walang Pilipino dito? I mean, everywhere I go, nakakita ko ng Pilipino. Like sa Switzerland, may mga nakita kong Pilipino na tourist. Bakit dito wala akong nakita ngayong kailangan ko kayo? We're here na at the boat for our Seine River tour. Tumayo na lang ako dito sa gilid para makapag-video ako mamaya habang dumadaan sa Eiffel Tower. Kasi pag nando sa loob, parang wala na akong makikita, di ba? So, dito na lang tayo sa labas para makita natin yung view ng
river and the Eiffel Tower. Pero pag pinapasok tayo mamaya, hindi papasok tayo sa loob. I'm not sure kung pwedeng tumayo dito hanggang dulo, pero we'll see. Kaya nare-recognize ko na yung mga building na dinadaanan namin. But yeah, it looks good at night. Oh, very nice. Ano kaya tong building na to? It looks so nice. There is the Eiffel Tower. Nice. Good morning from Paris. So, it's our third day and I'm going to go to the Basilica, Sucre Basilica dito sa Montmartre. And hindi ako na-inform na ang Montmartre pala ay bundok. So, hiningil na ako. Kanina pa ako umaakyat, galing ako doon kasi naglakad lang ako from our hotel. Kasi it's just a 20-minute walk. Mas matagal pang sumakay ng bus. Kasi paikot-ikot pa siya. Pero hindi ako na-inform na aakyat pala ako ng aakyat. So, ayun, I'm not sure if you can see. Sobrang baba na doon. And then, there's another stairs here. And you guys, I think I've climbed like, I don't know, maybe 5 of these stairs already. Oh God. Alright, we made it to the Basilica. After a 20-minute hike, we're finally here. And there is the church. Later, we're gonna try to go inside. But for now, that's the church. And then, behind me is the view of Paris. So mataas na lugar siya. No wonder kaya mataas yung inakyat ko. But doon ako dumaan sa likod na side, not here. If you're gonna go here to the Basilica and you plan to use the main entrance, itong stairs na yan sa harap, you've gotta be very careful. Kasi yun yung area na madaming pickpockets. And yan din yung area na madaming scammer. Like yung friendship bracelet. Bibigyan ka nila ng bracelet and then afterwards sisingilin ka nila. Yeah. Dito sila nakatambay dyan sa stairs na yan. So you've gotta be very careful. And if you want to come here, early in the morning is better. Kasi yun yung time na tulog pa yung mga pickpockets. And then wala pa dito yung mga scammer. Nandito sila pag yung late afternoon na. Kasi madami din pumupunta dito for sunset. So, yeah. We're now in an area called Place Duterte. Duterte. Place Duterte. And it's a nice shopping area na nandito lang sa likod ng Basilica. Medyo crowded lang, so I made sure that my phone, my wallet, my bag are secured para walang madukot sa atin dahil pag ganitong mga crowded places, alam nyo na, madaming mandudukot. So, yan. Maglalakad-lakad lang ako dito. And then, bakit flicker? Yung ilaw. Maglalakad-lakad lang ako dito. And then after this, pabalik ako ng Eiffel Tower. Yun namang garden na nasa ilalim mismo ng tower yung pupuntahan ko today.
Kasi nga kahapon, di ba, nandun na ako sa viewpoint and then river cruise. But today, we're going to the tower itself. So, yan. Ang cute naman dito. Ang daming souvenir shop. Hindi lang kasi ako makabili ng souvenir kasi wala akong space sa luggage, and I'm not going home to Canada anytime soon naman. So, I don't see the point of buying a souvenir now. Maybe sa Spain ako bibili ng souvenir para iuwi sa Canada. May tindahan na nougat. Look! Different nougat. Gusto ko ng nougat. So yesterday, nakita na natin yung Eiffel Tower, di ba? Doon from the viewpoint, doon sa kabilang side ng city, kabilang side ng river, and from the Seine River na nag-cruise ako kagabi. But today, I'm back here to see the Eiffel Tower up close and personal. Yung dito mismo sa ground kung saan nakatayo yung Eiffel Tower. Why not, di ba? Kasi hindi naman ako everyday dito. So, if I wanna see it 2 or 3 days in a row, it's okay. And, yan. Diba? So, kahapon, hindi ko alam kung bakit yung nai-imagine ko sa Eiffel Tower is red. Siguro dahil naiisip ko yung Tokyo Tower. And then, nung nakita ko siya, hindi pala red. Parang bronze na brown pala siya. Anyway, yeah, it's nice to see it in close up. Kasi nakikita mo yung mga details nung steel. Diba? Ang ganda ng pagkakagawa niya. Okay, second stop of the day. I'm now here at the Hotel des Invalides. At least yun yung alam kong pronunciation. Pero I'm sure the French pronunciation is different. And mali yung pronunciation ko. But anyway, this hotel was built in the 1600s for the crippled, yung mga nalumpo o na-invalido nung war. Ako ngayon sa second floor ng courtyard kasi hindi ko makita yung view from baba dahil nga under construction. So, may mga harang. And then, ito, yan, if you can see sa background, that's the main hall ng hotel. Nandun yung labi ni Napoleon. But I did not go there because may bayad. May entrance yung ticket. So, alam niyo na. Kaya, lang tayo sa labas. Let's take advantage of what we can see for free. Okay, we're now here sa Esplanade des Invalides. So it's just a park in front. Actually, sa likod, hindi siya sa harap kasi I'm already at the back of the Hotel Les Invalides. So this is a park at the back of the hotel. And yeah, it's a big park. And then ito yung likod. Hindi ko pala makikita yung dome dito, no? I wasn't able to take a picture properly of the dome kasi there's a construction site in front of the building. And you have to be farther away from the building in order to take photos, right? Kasi masyadong mataas yung dome. And apparently, the entire front of the building has construction. So, pag nag-picture ako dun sa entrance, yung space na available in front of the building, wala na makikita, kundi pinto. This is gonna be my first proper French restaurant meal. Here. There you go. Dito ko sa
ko lang kung anong boulevard to, but it's just a random restaurant na yung daanan ko. We're done with the lunch, and we're here at Pont Alexander, or the Alexander Bridge. And we're going to the palace over there. Nakita nyo to sa yung kagabi na cruise na nadaanan ko kagabi to. So, ano ba ang significance ng tulay na ito ng Alexander Bridge? I don't know. I forgot. I researched it and I forgot. But yeah, it's here. It's famous. People are taking photos here. They're walking here, going to the palace, and it's beautiful. And ano pa ba? It's old. But anyway, it would be nicer kung alam ko yung history about this bridge, no? Pero I just forgot, and with all the historical sites dito sa Paris, sometimes it's just really hard to keep up and remember, no? Especially if you're, traveling Europe, going to multiple countries. During the planning, no, mariresearch mo tong mga to, malalaman mo ng history, pero along the way, you would actually forget it, and that's what happened to me. I've written this to my itinerary because there's like a significance to this bridge. But then again, ngayon na nandito na ako, a few weeks or months later after I created my itinerary, I don't know anymore. Okay, our next stop here is the Grand Palace and the Petit Palace. Literally translated, big palace and small palace. So we are just gonna adore both of the buildings from the outside dahil it is a paid attraction and I need to pay to enter because it's a museum with exhibition, also an event space. Parang feeling ko kasi mag-aaksaya lang ako ng pera just to go there and spend only 30 minutes. Now, siguro if I have the whole day to spend inside this place, then it will be worth it. Pero yung gantong dadaan ka lang and then magbabayad ka ng ticket, pupunta ka sa loob just to say na nakapunta ka, I don't think it's worth paying for. And then itong other side is the small palace or the Petit Palace. Basically the same thing, but it's just on a smaller scale. Okay, so we are here at Champs-Élysées, kung saan nandyan ang mga shopping, more shopping, kaliwat kanan shopping, the iconic Louis Vuitton store na malaking suitcases there. And then right in front of me is the Arc de Triomphe. Pupuntahan natin yan next. So yeah, it's a nice area. Just beware of pickpockets, no? They're rampant here. Bonjour! It's our last full day here in Paris, France, because tomorrow I'm gonna be going to Barcelona, Spain, and right now behind me is Musée du Louvre. So we're here now at Palais Royal, Musée du Louvre. So Louvre is inside this royal palace. Yan. Hindi na ako papasok sa loob kasi medyo mahal yung ticket, and kagaya ng sinabi ko sa iba kong vlog, hindi ko naman maximize. Siguro pagbalik ko dito and then I have a whole day to visit museum, then I'll do so. Pero ngayon, sorry Mona Lisa, hindi mo na kita makikita. So I saw a guy in IG, no, nagtuturo siya ng secret entrance going to Louvre Museum. Pero parang ang dami na naka-discover kasi, excuse mo,
kasi ayan ang haba na ng pila. Pero yung sa labas, grabe, mas mahaba. So this is so much better than the pila outside. Huh. Yan no. Grabe, di ba? Imagine, I'm gonna have to queue up for 2 hours just to get in the museum. And then I only spent 30 minutes there. And then go out after seeing Mona Lisa. Sayang yung ano ko, 100. 100 kad yata yung entrance dito eh. Parang 77 euros. So, more than 100 kad. Anyway, there you go. We are now here at the Jardin de Palais Royal. Royal Palace Garden. Dadaan lang talaga tayo dito on the way to the Opera House since ito din naman yung way. Kaya silipin na din natin kung ano yung itsura ng garden. I think maganda to pag pag hindi winter, no? Pag may mga dahon dito. Especially pag fall. I think this is a beautiful garden. Oh, may to. Is that a cherry blossom? Flowers yung puno. Ano si ate? Saan ka pupunta? Diretso ka ba or not? So yan. Hindi pala siya cherry blossom. Ang cute. Mukha siyang tulips, no? Oh yeah, there is the garden. So this is the facade of Palais Garnier. Opera House siya. I think dyan yung Chanel na Paris Fashion Week this week. Kasi may mga nakikita na akong mga poster. And then, the Grand Hotel. And then dito sa side na to, papasok. The street is the Lafayette. Galerie Lafayette. So, doon tayo pupunta next. Yan. Hindi na din ako pumasok dyan, as usual. Pero sa Lafayette, syempre shopping mall siya. We're gonna go there. Lafayette. Galerie Lafayette. The iconic shopping mall here. With the stained glass ceiling. Ang ganda na ba? Mukha siyang church. Church yun. Puro siya luxury brands yung mga nandito. May Dior, Chanel, Hermes, Louis Vuitton, Guerlain, Maison Francis, Corkigian, MFK. Parang sarap bumili ng pabango dito, no? Kaya siguro ang pabango ng mga nakakasalubong ko kanina kasi siguro mas mura yung mga perfume dito. Yeah, so we're going to explore. Ikot-ikot ako. Naghanap ako ng CR kasi naiihi at natutot na ako. Kaya naman wala ako makita. Anyway, ikot-ikot ako and then pupunta ako sa rooftop mamaya. Ito na ang view from the rooftop of Galerie Lafayette. So, kita mo yung Opera House and the Eiffel Tower. I don't think it's a good place to take photo of the Eiffel Tower, pero at least you can see it from here, no? And yeah, this is going to be my last stop for my Paris trip. Tomorrow I'm gonna be in Barcelona. So, if I'm not able to take any more videos, this is it. I enjoyed Paris. This is on top of my bucket list. And it definitely did not disappoint. It met
Mali pa yung grammar. All of my expectations and actually even exceeded it. It is more beautiful in person than what you see in pictures and movies and travel vlogs. Iba pa rin talaga pag nakita mo siya in person. So, if you wanna go here and you are hesitant kasi sabi nila Paris is overrated, don't believe it. Just come here, take that flight, and see it for yourself. Bye!